grace, no po, God's love saves, and God's love sustain, no? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos, no? Kung paano tayo nilikha, nakawangis at larawan niya. Ganun tayo kamahal ng Diyos, kung paano tayo niligtas, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang makamit natin yung kapatawaran at kamatayan at makamit natin yung buhay na walang hanggan. At hindi pa nagtatapos doon. Yung pagmamahal ng Diyos nandun, God's love sustain. Kasi pinadala niya yung gagabay sa atin, yung Espiritu Santo. Amen po ba? Ganun tayo kamahal. Hindi tayo basta iniwan, umakyat at iniwan. And then yung talk number 2, who is Jesus Christ? No? Narinig po natin kung sino si Jesus Cristo sa 30 to 45 minutes. Sabi nga sa mga theology, sa mga nagpapare, talagang ilang years yan pinag-aaralan. Pero dito, basic lang. Pinakilala sa atin ang ating Panginoon si Cristo na siya yung nagkatawang tao, bumaba at nagkatawang tao, no? Namuhay sa atin upang tayo'y yun nga, sabi nga natin, sagipin tayo sa ating kasalanan at kamatayan. At nakita natin yung history kung paano siya sinilang ng ating mahal na Birheng Maria at paano siya lumaki at paano nagsimula ang kanyang ministry at age of 30. Tapos 33 years old, namatay siya. In 3 years, nandun yung kanyang public ministry, yung kanyang history. Gumawa ng pala, nagpagaling, yung mga may sakit, yung mga may makasalanan, pinatawad, at marami pang iba na kung paano niya ginawa yung kanyang pagiging Diyos na totoo at pagiging taong totoo. Hindi 50-50. Talaga sabi nga, yung nature niya, divine nature at human nature, 100%. Walang 50-50, walang 75%. So hanggang sa lumaon, dahil na marami siyang followers, nandun yung pagsunod sa kanya. No? Nakilala natin kung paano nabuo yung the word Christian. No? Dahil yung Christ, nandun niya, si Kristo, ang ating Panginoon, kaya nandun yung the word Christian na tayo yung tinatawag na mga Christian believers, Christian followers. Amen po ba? Kasi kung hindi tayo Christian believers, Christian followers, malamang wala tayo rito. Tama po ba, no? Kaya nandun yung paniniwala natin, kahit basic, pero nandun yung paniniwala natin na tayo'y tagasunod at nandun yung paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. And then talk number 3, ano po yung talk number 3? Repentance and faith. Ganun din po, may 3 points to ponder din, no? Sa repentance, ano po yung 3 points to ponder niya? Yung sa repentance, sabi nga, may 3 puntos, no? Ano yung 3 puntos? Yan, change of mind, yung metanoia, change of mind, o change of direction, talagang babaguhin mo yung pag-uugali natin, lahat ng pagkatao mo, babaguhin natin. Nandun yung asking forgiveness, dahil nga sabi mo, magbabago ka na, so lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali, talagang ihingi mo ng kapatawaran sa ating pari at nangangako na hindi na magkakamali at magkakasala. Pero hindi naman ganun kadali yun, na pagka nag-confess, talagang hindi na magkakasala. Pero may susi para hindi ka na magkasala, para hindi tayo magkasala. No? Nandun yung ugnaya sa ating Panginoon. And then yung pangatlo, sa repentance, yung total surrender. Kailangan talaga, Lord, eto na, narito ako, talagang sinusuko ko ang aking buhay. Total, ikaw naman po yung nagbigay ng buhay sa akin, ibabalik ko itong buhay sa iyo na maging kaganap-ganap para sa iyo. Amen po ba? And then yung sa faith, sabi nga, yung repentance and faith, hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng may pananampalataya ka, pero walang pagsisisi. Hindi pwedeng nagsisisi ka, pero walang pananampalataya. Kaya yung faith, nandun din na 3 points to ponder. Yung grace of God, una, and then believe in the gospel, and then yung pangatlo, personal act and decision. Amen po. So yun yung mga maaaring pinagnilayan nyo at tapos kinausap kayo ng inyong DGL na yung personal act and decision. Yes bro, itutuloy ko yung aking pakikinig ng Christian Life Program dahil alam ko
malaking bagay ito sa buhay ko, personally, and then sa inyong couple, and then sa inyong pamilya. Kaya nandun yung personal act and decision na itutuloy ko, tatapusin ko, dahil alam ko, ginagabayan ako at malaking parte ito sa akin ng buhay. So, ngayon po, dadako tayo sa Christian ideal and loving God and neighbor. Kung mapapansin niyo po, ito madalas na natin narinig eh. Pero pero kahapon, natatandaan niyo po yung gospel kahapon? Sino pong nakatanda ng gospel kahapon? O nakapakinig? Ito po yung gospel kahapon eh. Di po ba? Sabi mo, doon sa kay Mateo, kay San Lucas, yan yung binanggit. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, ng buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya sabi ko nga, nung kahapon, narinig ko to, tamang-tama, pag ninilayan namin yung loving God and loving neighbor. Na po. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Sige, yan. What would a Christian do? So sabi nga natin, isa tayo Kristiyano, no? Pagka sinabing Christian, talagang follower ni Kristo, no po? Pagka sabi nga nila, maramang narinig nyo na rin ito, pagka tinanggal mo yung si Kristo sa the word Christian, ano pong nangyayari? Ang natitira yung I-A-N. Tama po ba? Na yung ibig sabihin ng I-A-N, I am natin, no? Talagang narinig na natin to. Kaya sabi nga natin, kung wala si Kristo sa ating buhay, wala saysay. Ano pat nilikha tayo, ano pat nabubuhay tayo, para lang ba tayo kabuti na mamumuhay ng pagsarili lamang, no? So the word Christian, nandun talaga yung paniniwala sa ating Panginoon sa Kristo, paniniwala sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, na pag nagsisimba linggo-linggo, gagawa ng pagkakawang gawa o gagawa ng kabutihan. So, ayun po ba yung tamang pagiging isang Kristiyano? Kailangan linggo-linggo magsisimba o kung kaya pa araw-araw, no? Kung di man, linggo-linggo o gagawa ng kabutihan, magkakawang gawa o luluhod sa Quiapo, yung sa simbahan ng Quiapo o sa Baclaran, luluhod. So, ayun po ba yung pagiging isang tinatawag na Christian, isang Christian? So, wala naman pong mali doon. Maaaring may kulang lang, no? Maaaring tignan natin kung ano yung kulang. Bakit nga ba maganda naman yung intention mo, pero sinasabi, parang may kulang. Maganda, hindi naman pinagbabawalan, hindi pinipigilan, maganda naman po yung gawain niyo. Maaaring may kulang lang. Kasi ito po yung topic natin, loving God and loving your neighbor. Loving God and loving neighbor from the inseparable core of the Christian life. Kung yung repentance and faith, hindi po dapat pag-iwalayin. Ganun din po ito, loving God and loving neighbor. Tama po ba? Kasi kung mahal natin yung Diyos, tapos hindi natin mahal yung kapwa natin, yung kapitbahay natin, yung biyenan natin, yung kapatid, yung sister-in-law natin, o yung sa kapitbahay, paglabas mo ng yung bahay mo, talagang nandiyan yung mga kapitbahay mo na parang galit ka dahil nagkakalat yung sa dumi ng aso o anything na ano. Yung tipong mga ganon, basic yun eh. Pero totoo na tipong may galit sa kapitbahay o nasa loob lang ng bahay. No? So, hindi pwedeng mangyari yun. Nagmamahal tayo sa Diyos, pero yung kapwa natin, o sa pamilya natin, kapitbahay natin, kung sino mang kapwa yan, hindi natin minamahal. O baka naman nagmamahal tayo sa ating kapwa, pero sa Diyos, hindi tayo nagmamahal. No? Parang posible, pero parang may hindi rin maganda tignan kung gano'n. Ibig sabihin, dapat hindi siya pwedeng paghiwalayin. Dapat talaga patuloy natin na i-apply yung loving God and loving neighbor. What does it mean to be a Christian? Sige. Loving God is our highest ideal. Ito pala yung kailangan natin. Yung pinakamimiti nating pagmamahal, pagmamahal sa Panginoon, sa ating Diyos. Dapat na ipapakita natin na siya lang. Wala nang iba. Na talagang lahat ng ating isipin,
lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, talagang yung minimiti natin na talagang siya lang yung patuloy nating mamahalin, paglilingkuran, papakitaan ng lupa. Amen po. So mahirap, pero pagka nakita natin yung mga keys, talagang itutuloy natin na makagawa tayo ng may sagawa natin yung nais ng ating Panginoon at para mamiti natin yung highest ideal para sa pagmamahal sa ating Panginoon. Ito po yung sabi nga natin from Mark 12, no? The verse is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord our God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So sabi nga natin, yung pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, dapat iniibig natin siya ng buong pag-iisip, buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Talagang yung apat na yan, talagang dapat pinapakita natin at pinaparamdam natin sa ating pamumuhay araw-araw. Loving God with all your heart. So ano po ba yung loving God with all your heart? No? Dapat kasi talagang sabi doon, no, love your God with all your heart. Ibigin mo ang Diyos ng buo puso, kaluluwa, isip at lakas. Sinabi buo. Ganun pa rin. Hindi pwedeng 50-50 o 75% o 25%. Talagang dapat pag sinabi natin mamahalin natin ating Panginoon Diyos, dapat 100% siya yung mauuna, siya yung talagang higit sa lahat na ipapakita mo, ipapakita natin yung pagmamahal. Kaya sabi dyan, loving God with all your heart. Kasi yung puso daw, pagka sa perception natin, maaaring pandama o emotion, nandun lang. Pagmamahal lang na parang minahal mo yung asawa mo o dating nililigawan mo, nandun lang. Pero naglalaho. Tama po ba? Kasi sa biblical, hindi siya isang emotion. Talagang sinasabing loving God with all your heart, sinasabi dyan, seat of intelligence and decision. Talagang naandun, yung puso naandun sa pag-iisip at sa decision making. Talagang hindi lang emotion, yung pandama mo na nasa yung puso, pero sa biblical, seat of intelligence and decision. And symbol of the core, yan, of who the man is. Kung ano ba tayo yung katauhan natin. Kaya kailangan yung puso talagang nagmumula, talagang nasa isip, no, intelligence, and sa decision making. Kasi ito yung titingin sa ating kabuuan kung ano ba talaga yung nilalaman ng ating puso. Maaring gumagawa tayo, sabi nga natin, lumulod tayo sa Quiapo, maaaring pakitang tao lang. Hindi pa ganun kabuo dahil maaaring na-intention ka lang. O gumagawa ka ng kawang-gawa, pero hindi rin ganun kabuo yung pagmamahal mo sa puso. Kasi sabi nga nila, merong nagbibigay na walang hindi nagmamahal. Tama po ba? May nagbibigay na hindi nagmamahal. Pero lahat ng nagmamahal ay nagbibigay. Tama po ba? Katulad po ako, sabi ko nga, nung time na bago-bago lang ako dito sa CFC, sabi ko nga, yung 6 years na yun, pag nasa community ako, mabait ako. Pero pagka wala ako sa community, puno ako ng bisyo. So, pumasok ko pagiging lay minister, sabi ko, ang ganda ng suot ng mga lay minister, naka-low sleeve, naka-balat, naka-black pants. Sabi ko, galang-galang. So, gagawin ko rin yan. Parang yun yung intention ko. No? Kaya nung pumasok ko pagiging LM, in 3 months na wala na kaagad. Kasi yung intention ko pag sarili lang Hindi talaga para paglingkuran yung Panginoon, para maglingkod dito sa community. Talagang intention ko lang, nandun lang. So pakita tao lang. Hindi lumalabas yung puso mong totoo na kung saan na talagang yung binibigay mong paglilingkod, pagmamahal sa Diyos, naandoon yung intention. Kaya nung time na
sabi mo, year 2006, nandun na talaga, totally na-transform ako. Talagang sabi ko, Lord, eto na yun, ibabalik ko na yung aking buhay para sa iyo. Eto na Lord, talagang ibibigay ko na yung aking paglilingkod ko sa iyo. Kaya yung time na nasupungan ko yung susi sa paglilingkod, sa pagbabalik sa Panginoon, ang susi lang pala dyan, yung panalangin, prayer. Kasi kung araw-araw tayong mananalangin at iinin ng gabay ng Banal na Espiritu at makikinig sa banal na sulat, yung gospel o God of Words, Word of God, sadyang magagabayan ka the whole day. So yun po yung naging susi ko. Talagang upang matakasan ko yung tukso sa paligid, ayun po yung naging susi ko. Hindi ko na pinakulan. Dahil sabi ko, salamat sa community ng Purpose for Christ. May mga teachings about prayer and scripture. May mga ganyan teachings po. Nung naunawaan ko yan, nung pinakinggan ko at sinabuhay ko, yun na, nagtuloy-tuloy na po yung aking paglilingkod, pagmamahal sa kapwa, paglilingkod sa kapwa. So, naipakita ko na at ganoon din sa Panginoon. So, talagang hindi natin dapat mag-miss yung panalangin, salita ng Diyos sa gabay ng Espiritu Santo. Pagka sa umaga, hindi po natin nagawa. Talaga yung temptation, mga tukso, madali tayong mahook sa mga tukso, especially tayo mga lalaki. Pero magkakaiba naman tayo sa sitwasyon. Pero ako nga, sabi ko yung the word bad na sabi mo yan, punong-puno niyan, the word bad. Kasi yung bad na word, acronym, babae, alak, at droga. Doon po umikot yung aking buhay na at age of 15, teenager, hanggang lumaki, nagkapamilya, nagkaanak, doon lang po umiikot yung aking buhay. Lumalaki yung aking mga anak, babae, alak, at droga. So, mahabang panahon, doon lang po umiikot yung aking buhay. Pero, salamat sa Panginoon dahil pinuli ng Purpose for Christ. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niya akong pagkakataon makapaglingkod. Kasi anytime pwede na akong mahuli. Anytime pwede na akong mamatay. Anytime pwede may masamang mangyari sa akin. Hindi po ba dahil sa mga maling gawain. Pero yun nga po, dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa pinapakita natin na yung ating puso, yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso, naandun na talikdan at na overcome yung lahat ng mga temptation na yan. Kaya yung heart, hindi lang talagang damdamin o isang emotion. Dapat talaga nagsisimula yung kabanalan sa isip at kabanalan sa mga lahat ng ating mga decision. Amen po. Then, to love God with all our heart means to be totally committed to Him. Katulad ng binanggit ko, 100% talagang i-commit mo. Lord, kasi doon sa talk number 3, sabi nga natin, sa repentance, total surrender Sinuko mo na, ibinigay na natin, hiningi na natin, at kinumpisan na natin na talagang pagtitibayin na natin yung ating pagmamahal sa Diyos. Kaya itong totally committed, one way po ito na maipakita natin sa ating Panginoon yung talagang pagmamahal sa Diyos na i-commit natin yung ating sarili sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. No? How do we put God first and foremost in our life? Una, it requires decision to obey Him. So, nandun na. Doon sa talk number 3, sabi nga natin, maaaring sa inyong DGL, nakapag-decide na talaga kayo na talagang itutuloy nyo na. Kaya yung decision to obey Him, talagang, Lord, ito na. Nandito na yung aking decision making na itutuloy ko. Kaya kailangan, talagang buo rin yung ating paninindigan na itutuloy. Pero sabi nga natin, kung nandun lang yung emotion na, Lord, ito na. Talagang itutuloy ko. Nadala lang ng emotion, pero wala pa rin sa puso at sa talagang paninindigan natin. So, mahirapan tayo. Kaya kailangan, pag sinabi natin, Lord, itutuloy ko na yung aking desisyon, pangahawaan ko na ikaw ang aking mamahalin, na ikaw ang aking paglilingkuran, talagang sasabihin natin
decision making natin na siya lang at wala nang iba. Kaya doon, we need to develop a personal relation with Him. So ano bang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng personal relationship with Him? Spending time with God in prayer and scripture reading. So sabi ko nga kanina, ito yung naging susi ko, yung prayer and scripture. No? Kasi kung wala po ito sa ating pang-araw-araw na buhay, wala tayong ugnayan sa Panginoon, hindi natin maibibigay yung personal relationship natin. Parang ganun lang naman po yan. Naliligaw tayo sa ating may bahay, tayo na nililigawan natin. Di po ba talagang gumagawa tayo ng paraan? Noon, nung nililigawan ko po siya, uso pa yung 3.25 no? Talagang matanda na, no? Inuhulog doon sa PLDT, no? Tama mo ba? So, marami akong dalang 25 noon. Talagang inuhulog ko para makausap ko lang siya. Kasi wala pa naman cellphone noon eh. Talagang nandun, mag-spend ako ng time para makausap ko lang siya. Kahit wala nang katuturan yung pinag-uusapan namin, basta mahaba lang, marinig ko lang yung boses niya, talagang nandun. Tapos, gagawa ko ng paraan para mapunta ko siya sa boarding house, no? Gagawa ko ng paraan para may takas siya. So, maraming gagawa ka talaga ng paraan para makita mo, makausap mo, at magkaroon kayo ng personal relationship ng inyong may bahay. Para talagang makilala mo yung gusto mong, yung iniibig mo o yung minamahal mo. So, ganun din po sa Panginoon. Pag gusto natin siyang makilala ng gusto, talagang mag-spend tayo ng oras sa panalangin. So, sa panalangin, hindi naman po basta-basta mananalangin tayo eh. Lord, maraming salamat. Lord, ito yung mga kailangan ko. In the name of Father, close, tapos na. So, doon sa panalangin, dapat may post. Pagka wala ka nang masabi, huwag mo nang i-aim muna yung sign of the cross. Hayaan mo munang magnilay ka, mag-meditate. So, kaya pag nagbigay tayo ng oras sa panalangin, hindi tayo nagbibigay ng 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Depende po yan doon sa ugnayan na binibigay natin sa ating Panginoon. Kung minsan po, nangungusap siya. Tama po ba? Sinong naka-experience po nun? Na talagang pagka pinakinggan mo yung pakipag-usap mo sa Panginoon at huminto ka, pinakinggan natin yung kanyang salita, meron pong pumapasok sa ating isip, meron parang bumubulong sa atin. Tama po ba? Ganun po yung dapat talagang ibibigay natin yung oras. Hindi lang basta sabi nga natin, oras na in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. Lord, thank you. Lord, protect me. The end. So, yun. Reading Scripture. So, napakalaga po sa ating buhay yan. Kasi kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia na salita ng Diyos, mahirap din po sa ating buhay na hindi tayo nagninilay ng salita ng Diyos. Baka napapakinggan lang natin siya every Sunday. Kung hindi pa tayo nakikinig hindi pa tayo nagsisimba ng every Sunday, baka hindi natin siya napapakinggan. Kaya sabi doon, yung reading scripture, yung Bible, ano po yung acronym ng Bible? Ano po yung acronym ng Bible? Sabi nga nila, basic instruction before leaving earth. No? Basic instruction. Parang ganito lang po yan. Pagka bumili ka ng cellphone, bumili ka ng isang appliances na medyo techy. So, bago mo gamitin, babasahin mo muna yung mga precaution o anything na para makilala mo, para malaman mo kung ano ba yung sinasabi nung gadgets o anything na binili mo. Hindi mo lang siya basta, kasi kung 110 siya, binili mo, hindi mo binasa, sinaksak mo sa 220, sabog, sira yung ating gadget o anything na appliances, di po ba? So, naandun po yun. Ganun din po sa Biblia, yung Bible, the Word, the Bible, yung salita ng Diyos. Pagka hindi natin binasa, pagka hindi po natin pinagnilayan, so, wala rin pong purpose na para lang tayo nagbasa ng comics, no? So, yun po yun. Kaya, spending time with God in prayer and reading Scripture, napakalaga po yan. Loving God with all our mind and soul. So, sabi nga, ibigin natin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso at ng buong isip at kaluluwa. We love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy. So, dapat, pagka minahal natin ang ating minahal natin ang ating Diyos, dapat malinis yung ating isip.
no? Sabi diyan, clean and holy, no? Kasi kumisan, sabi diyan, free from evil and impure thoughts. Yan. Kumisan, tayo mga lalaki. Diyan sa Matthew 5:28, yung tumingin ka lang sa babae, isang kasalanan na po yun. Parang nandun na po yung pagnanasa, paghahalay. No? Sinasabi dyan sa Mateo 5:28. Nagkasala na tayo pagka tinignan natin yung sa babae at binigyan natin ng desire na talagang pagnanasa dun sa pagtingin doon sa isang babae, nagkakasala na rin po tayo dyan. Kaya narinig ko doon sa isang speaker, napakaganda eh. Dahil sabi ko nga, ako, doon sa aking naging bisyo, sa ang babae, ilang beses niya ako nahuli. So talagang ganun ako na-attract sa mga babae. Pero salamat sa Diyos, narinig ko rin to, salamat sa Diyos nung patuloy ko na isa sa buhay, napaglabanan ko na. So ganito lang pala yan. Pagka nakita natin yung isang babae na medyo kakaibang dati at papasok doon sa isipan natin na talagang matutukso tayo, ang pwede pala natin sabihin mga brothers, "Oh Diyos ko, anong ganda ng iyong nilikha." Tama po ba? Pagka yung binanggit mo, "Oh Diyos ko, anong ganda ng iyong nilikha," sa tingin ko wala nang pagnanasa. Wala nang pagnanasa na papasok pa, kundi nagpapasalamat ka na sa Diyos. At wala nang anything na discernment na papasok o temptation na papasok sa atin. Amen po ba, brothers? No? Pwede natin gamitin, no? Dahil yung temptation, tayong mga lalaki, madaling maten pagdating sa mga kababaihan. Pero dahil nga doon, nandun na yung paggalang, pagrespeto sa mga kababaihan. Yan. Clean and holy, impure, free from evil and impure thoughts. Free from uncharitable thoughts. Yan, from Matthew 7:1-5. Sinasabi naman po dyan, dapat hindi tayo judgmental, hindi tayo mapanghusga, no? Kung ano yung puwing ng isang kapatid mo, sino man, huwag natin pansinin. Baka kasi mas malaki pa yung puwing o troso yung nasa ating mata, no? Kaya kailangan dyan, hindi tayo judgmental, no? Kaya nga sa Ibulaga, bawal ang judgmental. Kasi kung minsan, yung personality niya, yung nagbibigay na tayo ng mga anything na hindi maganda sa tao ito, no? Lalo kung hindi maayos yung pananamit, lalo na kung marami siyang tattoo. Ngayon, karamihan, marami ng tattoo. So, hindi natin pwedeng i-judge na, galing kulungan yan, mamamatay tao yan, ganito yan, kriminal yan. Hindi po. Kasi yung iba, hindi ko sinabi magpatattoo kayo, no? Kasi yung iba, nagiging part na ng pagiging artistic sa modern time natin. Talagang iba na yung nagiging dating. Pero, ganun pa man, sabi nga natin, hindi pwede tayo maging judgmental. Kaya kailangan nandun talaga na bawal ang judgmental. And then, free from suspicion, that is grace relationship, and free from worries, knowing that God will take care of us. So, nandun talaga. Pagka nandun yung ating pag-iisip, yung isip natin talagang with all our mind na para sa Panginoon, talagang iisipin natin, hindi makamundo. Talagang iisipin natin yung maka-Diyos. For example po, meron din nag-iisip, no, na yung dito sa hospital, yung inu-ultrasound. So, maganda yung naging invention niya eh. Kung sino man po yung naka-invent nung pag-ultrasound, no? So, para makita yung bata, kung lalaki, babae. Pero yung iba na yung nagiging dating. Dahil gusto nila, especially sa ibang bansa, gusto nila pa-check agad, pa-ultrasound. Para kung may defect, pwede na kagad nilang ipalaglag. Kasi sa ibang bansa, legal po yun eh. No? Legal po yun sa kanila na ipalaglag, yung palaglag, yung bata. So, yun na po yung pumapasok doon sa technology ng ultrasound. Instead na makita lang yung bata na lalaki, babae, na malusog, makita yung kung anong sakit mo, yun po yung sana yung naging hakbangin doon sa magandang nakaisip no. Kaya lang, sa kapanahonan ngayon, iba na rin yung naging pag-iisip ng mga ibang tao. Kaya dapat dito,
nandun po talaga yung pagtatalaga natin, na talaga yung pag-iisip natin para sa Diyos, para makagawa tayo ng kabutihan, para madala natin yung mga anak natin sa pagpapakilala sa Diyos. So lahat ng dapat natin gawin, ilalaan po talaga natin yung pag-iisip natin para sa kabutihan, para sa pagmamahal sa ating Panginoon. Next. We can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose and by thinking of ways to serve God. So at the disposal of God, dapat nandun talaga. Pagka yung we can love God with all our soul, kailangan nandun nasa kapangyarihan ng Diyos, no, upang makapaglingkod tayo. Kasi kung wala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi po tayo makakapaglingkod sa ibang tao. Tama po ba? Kaya sabi dyan, for His purpose and by thinking of ways to serve God. Kaya malaking bagay po sa atin, pagka talagang inangkin natin, Lord, Ikaw po yung manahan sa akin, ang banal na Espiritu. Lord, Ikaw po ang pumilos sa akin upang yung aking buhay, lahat na aking iisipin, ang aking kaluluwa, ay maging kalugod-lugod sa iyo upang makapaglingkod ako sa iyo. Para pwede tayo as a lay minister, o lector commentator, o greeters and collector, o anything na pwedeng ilalaan natin makapaglingkod, especially tulad nitong mga kapatid natin dito sa Committee ng Corpus for Christ, talagang nilalaan nila yung pagsaserve para sa Panginoon at para sa bawat isa sa atin. Talagang inaalis na nila kung ano man yung mga meron sa kanilang buhay. Kung nanonood sila ng TV pagka Saturday, pero pagka oras ng CLP, talagang ilalaan nila yan. Kahit nga kung minsan may birthday o anything na okasyon sa kanilang pamilya o sa ini-chapera muna nila, talagang inilalaan nila na makapaglingkod sila dito sa ating Christian Life Program. Kaya yung paglilingkod po talagang kailangan na doon, na buong isip at buong kaluluwa na ibibigay natin yung ating sarili upang makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Loving God with all our strength. Yan. So sabi nga, kailangan ng buong lakas. Itong buong lakas talagang lahat ng bagay, lahat ng aspeto dapat may pakita natin. Sabi yung 3 T's. Alam naman natin yung tinatawag na 3 T's, no? Di po ba? Yung time, talent, and treasure. Yung time, talagang ito, dapat may bigay natin. Kung pinagkalooban tayo ng lakas ng ating Panginoon, dapat magamit natin ito sa tamang pagkakataon. Yung oras, sabi nga natin, kung oras ng Sunday, makapag-misa tayo. Pagka oras ng may confession, mga tinatawag na kumpisalang bayan, makapag-kumpisa tayo. Kung meron tayo isang kapatid na nangangailangan ng iyong advice o anything na iyong payo, dapat binibigyan din natin ng oras. Kahit komplikado po yung oras natin, pero pagka hiningi po ng kapatid natin na yung panahon mo o yung oras mo, maibigay mo sa kanya, ibig sabihin ng po nun, nagtitiwala siya sa iyo. Ibig sabihin ng po nun, yung Diyos ay gumagawa na ito po yung maging instrumento. Kaya yung oras na yun, dapat binabalik natin. No? Dahil may bibigay natin sa kapatid natin o sino man na nangangailangan ng oras. No? Yung talent, dapat ipapakita natin siguro iba't ibang talent na meron tayo. Kung magaling ka kumanta, kung magaling ka sumayaw, kung magaling ka sa mga instrument, o anything na may pinagkaloob sa iyong Panginoon na talent, dapat magamit natin. Kasi kung hindi natin magagamit, sayang na lang na ipinagkaloob sa atin yan, pero hindi naman natin ginagamit. Katulad na lang po ko, may mga talent din naman po sa akin pinagkaloob. Hindi ko nasasabihin, baka pagawa niyo pa sa akin. Pero yung talent na yun, hindi ko ginawa. Kaya in the long run, talagang nawala sa akin. No? Parang the parable of the talent lang yan. No? Yung pinagkatiwalaan ni Lord ng 20 denaryo, 10 denaryo, tsaka 1 denaryo, parang ganun lang po yan. Yung 20 tsaka yung 10, pinagyaman pa nila yung denaryo, yung talent na pinagkaloob sa kanila Panginoon, nagdoble. Kaya yung Panginoon tuwan-tuwa sa kanila doon sa dalawa dahil talagang yung pinagkaloob sa kanila ng talento o yung talents, talagang pinaghusay nila, pinagyaman nila. Pero yung panghuli, yung talent ibinigay sa kanya na isa, ang ginawa niya, tinago.
tinago niya, hindi niya ginamit at hindi niya pinagyaman. Kaya nangyari, nagalit yung Panginoon. Kaya kinuha at pinagbayaran yung pagkakamali ng taong ito. Kaya ganun din po ito sa atin. Kung ano man yung talento, kung ano mang mayroon tayong talent at pinagkaloob sa atin, dapat magamit natin at may bigay natin. May balik natin sa Panginoon at sa ating kapwa. And then yung panguli, yung treasure, no? Sabi nga natin, hindi naman tayo mayaman eh. Parang kailangan bumunot ng bumunot, magbigay ng magbigay. Pero hindi naman po yung panawagan ng ating Panginoon na talagang all out, talagang lagi natin binibigay. O lagi natin lagi tayo tumutulong. So, siyempre, nandun naman po yun sa case-to-case sa sitwasyon ng pagbibigay ng tulong ng ating yaman. Kung ano man yung yaman na pinagkatiwala sa atin, maliit man o malaki, ang mahalaga, na isi-share natin yung mga blessing nito. Sa simbahan, nakakatulong tayo, nakakasupport tayo kung may mga panawagan sila father, sira ng electric fan o anything na may sira o papagawa yung simbahan o kapilya, dapat nandun po talaga na sumusuporta tayo. Any amount, hindi naman sinabi na 10,000, 5,000, basta nagmumula sa ating puso. No? Kaya kailangan dito po sa loving God with all our strength, dapat patuloy natin na ibibigay ng buong lakas, no? Sa itong treatise na to. Kasi itong treatise na to, time, talent, and treasure, talaga ipinagkaloob sa atin ni Lord yan eh. Tama po ba? Hindi naman talaga nanggaling sa kumari mo yan, sa kumpare mo yan, o sa pamilya mo yan. Talagang yung treatise na yan nanggaling sa Panginoon na ibinigay sa atin. No? Amen? Kaya itong treatise na to, dapat binabalik natin sa 3L. Alam niyo po yung 3L? Yung the last, the lost, and the least. Yan yung mga kapatid natin, mga nasa laylayan. So, talagang yung treatise na yan, dapat may balik natin sa mga kapatid natin 3L. The last, the least, and the lost. Para pag pinagsama mo yung TL, ano po ibig sabihin? Tululaway. Ay, hindi po. True love. So, lalabas po doon yung TL na totoong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Amen po. Kasi binabalik natin Hindi natin pinagdadamot kung ano man yung biyaya, yung anumang taas na pinagkaloob sa atin. Okay? Loving God with all our strength, giving God our time, talent, and treasure to glorify God. So, yan na. Nabanggit ko na yan. Siyempre, yun naman po yung kabuuan yan. Pagka binalik natin, yung treatise na yan, talagang pagbibigay papuri sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya ipinagkaloob sa atin. Dahil hindi natin pinagdamot kung ano man yung treatise na ibigay sa atin, bagkus ibinabahagi natin sa bawat isa. Loving our neighbor as ourselves. So, pagmamahal sa kapwa. Sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, nandun po, no? Yung ibigin mo, sabi doon sa uli, gaya ng iyong sarili. Sino pong may galit sa sarili? Wala naman po, no? Talagang siguro, nandun yung pagmamahal natin o talagang binibigyan natin ng attention yung ating sarili, no? Kasi kung hindi natin mahal ang ating sarili, o parang ako lang yan. Masasabi ko hindi ko mahal yung aking sarili kasi nga, yung buhay ko, sinisira ko doon sa lahat ng aking bisyo. Tama po ba? Yun yung wala kang pakailan sa kapwa mo. Kasi nga, ang kagusto mo lang, yung pansarili mo. Kaya kapay God, hindi yung galit sa sarili. Kumbaga, wala kang pagmamahal sa sarili mo. Inisip mo nga sarili mo, pero walang pagmamahal sa sarili mo. Pero paano pa tayo magmamahal sa ating kapwa? Kung hindi mo binibigyan, o hindi mo minamahal, o hindi natin minamahal ang ating sarili. Kaya kailangan, mahalin mo muna yung sarili mo. Kung iwasan yung mga dapat na bisyo para maging healthy ka, iwasan yung lahat ng mga bagay na hindi ka nais-nais para maging malakas ka. So, yun lang naman po yun. Pero kung sisirain mo ng bisyo, ibig sabihin, hindi natin mahal ang ating sarili at hindi mo may babalik yung pagmamahal niyan sa ating kapwa. Kaya sabi diyan, sige, you shall love the Lord your God with all your heart. Yan, no?
Ito na yung sa highlight. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. No? So, itong two commandments na to, sabi nga natin, ito yung greatest commandment, ito yung pinakamalagang utos. Loving God and loving neighbor. Kung marirecall natin, sa Old Testament, yan yung 10 utos na binigay ng ating Panginoon kay Moses at nadagdagan pa ng mga iba't ibang mga utos. Dahil nga doon sa 10 utos, mahirap kabisaduhin, mahirap i-apply, kahit ako naman hindi mo kabisado yun. Kaya sabi ng Panginoon, sige, ililiitan na lang natin, i-brief na lang natin yung two greatest commandment. Kaya yung loving God and loving our neighbor. Pero yung loving God, sa 10 Commandments, yan po yung 1, 2, 3. And then yung 4 to 10, yan naman po yung loving your neighbor. Naka-summarize lang. Our perfect models for loving God are Jesus and Mary. Tama naman po, no? Sabi nga natin, yung pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo, isa siyang Diyos na bumaba, nagkatawang tao para abutin tayo. Sabi nga ng ating Panginoon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. No? Para lang maabot tayo, para lang masagip tayo sa kasalanan at kamatayan, para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Isang pagmamahal na yun, isang pagpapakita ng modelo ng yung ating Panginoon sa Kristo, talagang nagkataong tao, bumaba, para lahat ng kanyang nilikha ay makasama doon sa kanyang kaharian. Especially doon sa washing of the feet. Talagang kakaiba, no? Ilang beses na rin natin ito narinig, yung washing of the feet, na kung saan, sabi nga, yung time na yun, talagang malikabok, madumi, yung mga paa ng tao, dahil wala pa naman sapatos, wala pang medyas, yung iba, di pa nga nagsasandalias, talagang nakapa, ganun karumi, ganun kaputik, ganun kalikabok. Pero yung hugasan ng ating Panginoon, talagang nagpakumbaba, nandun yung heart of a servant yung bumubudol yung heart of a servant. Talagang pinakita ng ating Panginoon Jesus yung pagmamahal. Kaya dapat yung ating modelo, ang ating Panginoon Jesus, ganoon din. Wala tayong pinipili. Kung meron na kailangan ng tulong, talagang dapat papakita natin. Ang ating mahal na Birhen Maria, ganoon na lamang, no? Paano nagpakita sa kanya ang Anghel Gabriel at sinabi niya, mangyayari nawa ang yung sinabi, no? Your will be done. Sabi nga ng ating mahal na Birhen Maria. Kaya isinilang ang ating Panginoon sa Kristo. Kahit naguguluhan siya, pero nandun yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, na ganoon na lamang kanyang pagtitiwala at pagmamahal. Kaya tinugon niya yung panawagan at nandun din yung pag-iisang modelo ng ating mahal na Birhen Maria. So, love as Jesus loves. Ito yung sabi nga dyan, I give you a new commandment, love one another. No? Meron akong bagong utos na binibigay sa inyo. Ano daw po yun? Pakibasa na po, love one another. So, clear po yan, no? As I have loved you, so you also should love one another. Brothers, love one another. Ulitin ko, love one another. So, dati binanggit ko yan Kasi baka marinig nyo, love another one. Baka bumaliktad. Sabi ni brother, love another one. So, kaya inulit-ulit ko, love one another, no? Magmahalan kayo, no? Sabi ng ating Panginoon. So, take note po, Who is my neighbor? Sino ba yung aking kapwa? Sino ba yung aking kapitbahay? Sino ba yan? No? Sige ka. Yung dito po, yung who is my neighbor, alam naman po natin yung the parable of the Good Samaritan po. Narinig na po natin na ilang beses yan, no? Na may isang Hudyo na talagang binugbog, pinagnakawan. May isang dayuhan na talagang binugbog, pinagnakawan, na halos mamatay na. Hanggang sa dumating yung isang Hudyong pare, nung nakita ng Hudyong pare, hindi niya pinansin, hindi niya tinulungan, inignore niya lang, tumuloy siya.
umiwas at tumuloy sa kanyang paglalakbay. Hanggang yung ikalawa, dumating yung isang Libay, nakita niya rin yung talagang halos nakandulsa na, halos wala ng buhay, talagang sarado. Ganun din, umiwas din siya, hindi niya rin na tinulungan. Pero, nung dumaan yung isang Samaritano, nasabi nga, doon na lang yung pagkilos ng isang Samaritano. Nilapitan niya, binusan niya ng alak, binusan niya ng langis, isinyakay sa asno, sa kanyang asno, dinala sa isang lugar para pagalingin, para gumaling itong isang Hudyo, no? Sabi nga ng mga Bible scholar, itong Hudyo tsaka Samaritano, talagang enemy talaga yan, magkagalitan, magkalaban po talaga yan. Walang pakialam yan, talagang nandun yung galit sa isa't isa. Pero itong Samaritano, pinakita niya, yung kanyang pagmamahal. Kahit hindi niya kalahi, kahit hindi niya kadugo, kahit ano pa man yan, talagang pinakita niya yung pagtulong niya. No? Pwede bang kunin niya na lang yun, bitbitin, dalhin na lang doon. Pero nandun binigyan pa niya ng first aid. No, langis, alak, yung kanya mga pasapasan, mga sugatan sa kanya, talagang nandun pa. Tapos sinakay pa sa asno, kung isa lang yung dala niyang asno, na kung saan siya nakasakay, siya naglalakad, yung may sakit, talagang sinakay pa niya ron, para hindi mahirapan yung may sakit. Dinala doon sa isang bahay, para sinabihan nga yung katiwala doon, sige, pagtulang pa, babalik ako, at daragdagan po yung kakulangan para sa bayan, para gumaling lamang itong tao may sakit. So, ganun po, yung pagpapakita ng isang pagpapakita ng pagmamahal sa isang kapwa. So, walang sinisino. Hindi natin sasabihin na, ako Christian believer, ako Christian follower. Dapat ang tulungan ko lang yung mga Kristiyano lang. Wala na akong pakialam sa mga Muslim, wala na akong pakialam sa mga other sekta, no? Ako, CFC ako, Catholic Christian ako. Wala na akong pakialam sa mga born again Christian na yan. Wala na akong pakialam sa kapitbahay ko. Kung kagalit ko yan. Wala na. Kung hindi ko siya kilala, wala ka rin akong pakialam dyan. So dito, pinapakita sa atin, nire-remind sa atin ng ating Panginoon, yung pagmamahal sa kapwa, wala mong sinisino. Kaya dapat mahirap sa mahirap. Tama po ba? Lalo yung kagalit natin, kaaway natin, parang mahirap mahalin. Tama po ba? Sino pong may kaaway o kagalit pa hanggang sa ngayon? So, meron pa po ba? So, hindi naman po ganun kadali. Pero pagka may tumataas, may tumataw. Ibig sabihin, hindi po kadali yung magpatawad. Especially ako po, meron akong pinagkakatiwalaan na isang tao na gumawa ng mali sa anak ko. So, may hakbang siya na gagawin sa anak ko na babae, pero mabuti na lang, hindi nangyari doon sa anak kong babae. Itong taong to, talagang masasabi kong kapamilya, talagang nandun kapuso, talagang kakilala mo. Pero dahil nga nasa Panginoon na ako, kung wala pa ako sa Panginoon, baka sinugod ko to at kumuha ng pamalo, kumuha ng itak, kumuha ng baril, baka pinatay ko itong tao ko. Pero ano pong nangyari? Niyakap po anak namin, nag-pray kami, dumating itong tao to, nag-pray kami. So nandun po yung kapatawaran. Kung tutusin bilang isang ama, hindi basta-basta magagawa ko. Tama po ba? Talagang pagkagalit, dahil may masama ang ginawa, dapat pagdusahan mo. Makakatikim at makakatikim. Ako, meron din pong isang pagkakataon na malapit din sa amin na pamilya, talagang paninira sa amin. Kumbaga, dayo lang siya, pero part na rin ng family. Minumura kami, ginagawa kami ng kwento, hanggang sa labas ng doon sa community, nandun yung mga kwento-kwento na paninira sa amin. Siyempre, hindi naman sila maniniwala dahil nakikita nila yung aming pamumuhay. Kaya nung one time, dumating pagkakataon na yung galit nila, hindi namin sinasalubong ng galit din. Pinapakita pa rin namin o sinusuklihan pa rin namin ng pagmamahal.
Talagang walang galit, walang sigaw, walang anything. Hanggang dumating, nagkasakit, no hospital, hanggang dinalaw namin sa ospital, hanggang nandun pa rin yung panalangin na ginawa namin. So, biro nyo, no? Kahit anong paninira, kahit anong sakit na ginawa dun, hindi lang sa akin, hindi lang sa aking asawa, sa aking anak, sa aking magulang, sa aking kapatid, sa buong pamilya na paninira sa amin. Pero pinakitaan pa rin namin ang pagmamahal. Dinalaw, at nagkaroon ng pray-over session para sa kanyang kagalingan. So, nandun talaga yung pagmamahal. Mahirap sa mahirap, pero pagka nandun yung gabay ng Espiritu Santo, nandun yung gabay ng ating Panginoon, talagang tutulungan ka na hindi magalit, tutulungan ka na ikaw yung gagawa ng hakbang para manumbalik ang inyong pagmamahal, ang inyong pagkakaisa. Am I being a neighbor to others? So, yan, tayo ba, ganun po ba? Yung ating pagpapakita ng pagmamahal sa iba, kaya ba natin? Kaya ba natin? Amen, no? So, sige, tingnan natin kung meron pa. Loving God and loving neighbor have been likened to the vertical and horizontal parts of the cross. One directs upward toward to God, and while the other direct horizontal towards to our fellow men. So sabi nga, itong cross, napakalaga sa ating buhay yan. Kasi kung wala yung cross, wala yung kamatay ng ating Panginoon sa Kristo, walang saysay yung ating buhay, walang saysay yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung cross, sabi nga dyan, yung upward, talagang relationship natin sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon, no? Nandun. Kaya doon sa John 3:16 na binasa kanina, sabi doon, for God so loved the world, day na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kung saan binigay niya kaisa-isang anak niya o yung kanyang buktong na anak upang ang bawat isa hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po, no? Yung pangako ng ating Panginoong Kristo, ng ating Diyos sa bawat isa. Kung nandun po yung relationship natin upward, upang magkaroon ng kaganapan po yan, kailangan nandun din po yung horizontal na line na dapat ugnayan natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Kaya kung may John 3:16, for God so loved the world, nandun naman po yung 1 John 3:16. No? Tandaan nyo rin po yun, no? Madali lang naman eh. John 3:16, for God so loved the world, yung ugnayan natin sa Panginoon, and then yung ugnayan natin sa ating kapwa, yung horizontal line. 1 John, dinagdagan lang ng unang sulat ni San Juan, 3:16. Dahil sabi doon, ganun na lamang ang pag-ibig din. Kung paano pinakita ng ating Panginoon Kristo ang pag-ibig, dapat ganun din ang dapat natin ipakita ang pagmamahal, pag-ibig sa ating kapatid o sa ating kapatiran. So kung paano inalay ni Kristo kanyang buhay, dapat ialay mo rin o ialay natin ang ating buhay para sa ating kapatiran. Amen po? So napakaganda nung may relasyon tayo sa Panginoon, dapat nandun din po yung relasyon natin sa ating kapwa. Kung paano inaalay ng ating Diyos Ama kanyang buktong anak, dapat ialay din natin yung ating sarili sa ating kapwa. Yun, tapos na pala. So, siguro hindi ko na bibigyan ng highlight yung RAK na tinatawag, Random Act of Kindness. Kasi po yung Random Act of Kindness, hindi ko alam kung ibig sabihin, corporal words of mercy po yan. Sige ka. Yan, Random Act of Kindness. Corporal words of mercy yan. Yung wala akong pakain, ako yung pinakain, wala akong damit, ako yung dinamitan, ako yung may sakit, dinalaw, ako yung nasa kulungan, binisita, yan po yung corporal words of mercy. Yan po yung sanang sa buhay natin, itong week, hindi naman po in-oblige, pero kung kaya natin gawin, mapag-usapan nyo sa yung DGL na makapili tayo, kunyari po yung act of na ako'y nagugutom, pinakain, dumalo po tayo sa mga street children o kahit isang pamilya lang, mabigyan mo ng pagkain na mapakita mo talaga yung pagmamahal mo sa kapwa. So, kunyari,
yung ako'y hubad, dinamitan, no? Nagdala ka ng sa mga nasunugan ng mga comforter o mga blanket o anything na mga damit na pwedeng mga ganun. Sa ospital, nagdala ka ng pagkain doon sa isang pasyente o kung sino man, papakilala mo, tapos gagawa mo ng pray over. Isang beses lang doon sa 1 week na ma-try nyo lang na ma-practice yung pagkilos, paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Pero kung hindi man, walang problema. Siyempre, ililid pa rin kayo ng Holy Spirit at pagpe-pray kung anong nais ng ating Panginoon. So, yun po. Muli po, maraming salamat. Nawa, dito po sa Loving God and Loving Neighbor, meron tayong napulot kahit konti at malinaw sa ating mga naibagi sa awat habang ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat and God bless us all. Bro, maraming salamat. Just a simple token from CFC, ano po chapter. Salamat po.